Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading para sa astrological reading to guys, no? Pangkalahatan. Anong maaaring maging effect nitong pagbagal ng asteroid Chiron, no? Yung ikot niya, nagkakaroon siya ng retrograde ngayon kasi July 30 is the start of the retrograde ng asteroid Chiron. And ito ay magtatagal hanggang January 2. So, ano yung maaaring maging effect niya sa atin? Pag-usapan natin yan. And then soon, i-upload ko naman is yung per zodiac sign. So, better check your sun, moon, and rising sign para mas mabigyan ka ng additional message regarding dito sa effect nitong asteroid Chiron. Okay? So, let's start. Kung hindi ka pa nakaka-like and subscribe sa channel, please do so. And of course, kung gusto mong magpabook ng personal reading, Madam P, i-search mo na lang yan sa Facebook. Yung friend ko, open din siya sa personal reading, more on tarot. At saka kung gusto mong ang tawag dito, magpatawas ba tawag doon. Yan, kasi nag-spiritual healing sila. They are spiritual healers. Jing Tarot Reader, pwede ka mag-inquire sa kanila. Sa akin, astrological, palm reading, and tarot reading is available yan. Video call, pwede rin. Simulan na natin. Okay. So, you do have here Chiron na nagkakaroon ng pag-retrograde or pagbagal ng ikot niya in the sign of Aries. Okay? So, ang effect niya, actually, Chiron is a wounded healer teacher, no? Yan yung asteroid na kilala doon. So, may mga actions na maybe maisipan mo, no? Out of nowhere, yung iba sa inyo magtataka, bakit parang naiisipan ko na ayusin, i-heal itong bagay na ito, na pwedeng yung iba may kinalaman sa business, yung iba may kinalaman sa katawan, yan yung itsura mo, maybe you want to make changes, no, pagdating sa itsura mo, so maybe even your wardrobe, how you present yourself to the world, and maybe yung iba sa diets, no, these are the time na may iisipan mo around July 30 hanggang January 2, 2026, no, na mas magiging mas ipupurso mo yung pag-aayos sa iyong health or pag-aayos sa iyong katawan, pag-aayos sa iyong itsura. And maybe because makikita mo talaga yung mga wounds or mga sugat dito na parang unfinished business, kumbaga. Yung iba pwedeng may mga unfinished business na pwedeng sinimulan mo yung negosyo, hindi mo, yung iba business, ano, sinimulan mo yung negosyo, pero bakit parang gusto mong ituloy ulit ngayon, or either ituloy or i-completely end na yung isang bagay, no? But, nasa sayo yan, of course, but then this is the time na mas magiging mas open ka into thinking, paano maisa sa katuparan or aayusin itong bagay na ito na nasugatan sa buhay mo. Kasi, when you are, fixing something, definitely may naging sira or may naging sugat dun sa area na yun, no? And, it's forming a trine with the planet of Venus ngayon, and planet of Venus is love and beauty. That is the planet for love and beauty. And ngayon, yung iba may kinalaman din sa love. A lot of you, pwedeng makaisip sila na kung paano ayusin yung relationships or maybe yung marriage or maybe yung person na nakakonect nila in the past na parang hindi pa ito ako completely nahihil dito. Ano kaya kausapin ko itong taong ito para mas ayusin kung ano man yung mga naputol na connection sa amin. So, yung iba, pwedeng magugulat ka, bakit itong si ex or bakit itong si past person biglang nagparamdam. It is because this is the time na may iisipan nilang ayusin yung mga minsan na naging sugat sa buhay nila din. So, sabi ko nga, itong reading na ito is general siya and yung pangkalahatan na magiging effect niya sa atin. Okay? So, hindi lang sa'yo. So, pwedeng doon sa person na rin, nakakonect mo, is pwedeng maging maramdaman niya yung feeling na parang may hunger pa siya, nandun pa yung pain niya, na parang gusto niya pang ituloy kung ano man yung mga nasimulan ninyo. And of course,
be careful lang kasi it's forming a square with the planet of Pluto. So si planet of Pluto is a planet of a big transformation and death, rebirth. So yung iba sa inyo uh, pwedeng magkaroon ng mga um, actions, no, na parang biglaan, no? And pwedeng lumabas yung aggressive energy sa'yo para ma-push through kung ano man ito. So, yung iba, it could be, sabihin na natin, sa love, sa larangan ng love, nandiyan yung bawal na pag-ibig. Pero hindi, lalaban ko to, ganyan. Sa larangan ng business, it could be, uh, ipupush ko tong negosyo to kahit sabihin ng iba na hindi pwede or wag. Kasi this is something na parang mas makakapagbigay ng fulfillment sa akin. So, yon yung mga tipong palaban. And ito, willing to mag-take ng risk para magkaroon ng transformation. And yun nga, part of you is heal kung ano man yung mga naiwan na butas doon sa area na yon. And the planet of Neptune and planet of Saturn is also in retrograde. So definitely kung ano yung mga bagay na minsan naging dream mo, dream love, dream sa katawan mo, sa itsura mo, or maybe dreams mo about your work, career, yung business mo, no? So minsan ka nagkaroon ng pangarap regarding dyan. Nandun yung parang maybe this is the time na maiisipan mo na ito na yung time na dapat harapin ko na ito kasi hindi ko naman talaga ma-achieve yung dream na yun kung hindi ko talaga ito ipupush. So, yan. So, pagbabalik ng mga dreams na yan, yung pagbabalik ng mga isipin regarding those matter. And of course, magkakaroon ng lakas ng loob for you na maiayos yan. Medyo magiging maliwanag para sa iyo kung ano man yung mga nagbibigay ng limitasyon, restrictions para ma-achieve mo yung mga bagay na yon. But then, nakikita natin yung conjunction ng Sun and Mercury around this time, no, of July, going to June, in the sign of Leo. So, nakikita natin na magiging mas open kayo into communication regarding arts, yung iba regarding children. So, kung yung love may involvement ng children, magiging mas open kung paano makikipag-communicate, ano ang mas magandang gawin regarding sa children. Yan yung iba, lalo na kung ang usapin is regarding ex-husband, ex-wife energy. So, magiging mas malinaw ngayon. Paano natin hihilumin itong relationship? Whether if it is a relationship na for good na i-end, pero magiging mas malinaw ngayon kung paano ang usapin sa mga anak. Okay? So, yung iba naman, it could be regarding a business. So, nandito ngayon focus mo or yung pagtingin mo regarding that matter, and paano ang magandang gawin para maging mas maayos, maging mas maganda ang kalalabasan nitong negosyo. Ano yung mga naiisipan mo artistic way para ikaw ay mas mapansin or mas engganyo ang customers mo or your clients papunta sa'yo. So, you will become more artistic around this time. And, nakikita natin meron talagang mga limitations, but then mas magiging mas determined ka naman na kahit nandun yung mga limitasyon na yon, nandun yung ipupush mo pa rin kung ano man ito. Kasi mangingibabaw pa rin sa'yo yung puso mo kung ano ba yung minsan nasa isip mo na goal mo na mangyari sa buhay mo. So, mas mangingibabaw na gusto mong mas ma-achieve yon regardless kung may mga nagpipigil sa'yo. Okay? And also around this time, no, in the sign of Aries, etong si Chiron, sabi ko nga palaban siya dyan Palaban siya dyan. So, you will become palaban. You will be the one taking action. Ikaw yung pwedeng start, no? Because Aries is like the start. And you being the initiator. So, ganyan. So, yung iba, it could also represent regarding sa love ng magiging palaban.
lalo na sa area ng communication because the Venus is in the sign of Gemini. So, ito ay may kinalaman sa communication. So, communication, kasama dyan ang gadgets, laptops, internet, ayan, kasama yan dyan. Like, ako, example sa akin, currently I'm healing kasi nga kagagaling ko lang din sa sakit, and of course medyo napabayaan ko itong aking channel. I am very aware of that, na medyo napabayaan ko siya, hindi ako masyadong nakakapag-upload dito sa channel na to, which is yun yung sinasabi ko about communication and healing na ginagawa, and doon yung maa-apply sa akin. And ayan, kahit I'm not really prepared, hindi ako masyadong, actually kagigising ko lang pagkatapos ko maghilamos, nag-makeup na ako. Kumbaga, unlike before na talagang fully prepared ako when I start the video, ngayon hindi ako masyadong prepared, kulang yung makeup ko, etc. But it's fine. I don't care. Parang nasa isip ko, I want to do this. I want to fix this channel, na ayusin ko, lagyan ko ng mga videos na, kasi medyo naging busy ako honestly in the past, lalo na kasi nagkaroon ako ng negosyo, so medyo napabayaan ko yung mga channels ko na iba. And yeah, I'm trying to fix all of this channel ngayon. Pero of course, medyo I'll try my best kasi mag-isa lang ako ngayon, and of course, konti lang yung aking admins, and we cannot assure you kung ma-commit ba namin 100% sa ngayon, dahil of course meron pa akong mga ibang negosyo, but I will try my best nga. And yun nga na i-apply natin yung benefit nitong Chiron, kasi yun yung healer, teacher, and yung iba sa inyo guys by the way, pag may mga gusto kong matutunan, now is the time na may iisipan mo, ano kaya, aralin ko kaya tong area na to, na which is pwedeng may kinalaman sa beauty, may kinalaman sa pagmamahal sa sarili, and also with regards to love, whatever you love, area na mahal mo. Like for example, you love editing photos, you love your passion is internet, gusto mo mag-vlog, gusto mo matutunan kung paano mag-vlog. So yung teaching, yung pagtuturo, and yung pag-alam regarding sa mga bagay na to will be mas parang maaagaw ng pansin mo or attention mo around this time. And actually, ito ay magbibigay ng growth sa iyo, especially if you are nasa area ng ikaw ay comfortable, like for example your home, especially your home, kasi Jupiter is in the sign of Cancer. Ayan, so kung may involvement ng iyong mother, or nasa area ng home mo, yung mga bagay na aayusin mo na yan, magbe-benefit ka dyan. And if your clients has something to do with mother or home, etc., magbe-benefit ka dyan. Okay? So, yeah, that's it for now. Thank you for watching, guys. Marami pa akong masasabi, but I will tackle etong mga details na ito dun sa mga separate video or separate zodiac sign. So, be sure to check it out. I love you all, guys. And be sure din naka-follow kayo sa aking page, Madam P. Facebook page ko yan. And please do support my band, guys. Vocalista ako ng band ng Sibol. So, hopefully, ay ma-support ko yung aking band. Yeah. Thank you for watching. And bye-bye.